Mainit na umaga po sa inyong lahat. Sa sobrang init, parang natuyuan na ako ng sasabihin. Nagsimba ka lang, paglabas mo, tostado ka na, no? Paglabas mo, pag uwi mo, steamed siomay o bola-bola ka na, no? Kaya, yun, pag nag-stay ka pa sa labas, talagang lechon na lechon ka na, no? Pero sa ating mga Pilipino, wala naman talaga yan eh. Sa mga Pilipino, init ka lang, no? Pilipino kami, no? Kahit nakatodo pa yan, no? Pupunta at pupunta pa rin sa pasyalan, sa dagat at sa mga iba-ibang lugar ang mga Pilipino, no? Marami pa rin namamasyal kahit na mainit na. Kaya nga kahit kanselado ang klase ng mga estudyante, yung mga magulang ginagawang tiyempo o time para makapamasyal. So anyway, init lang yan. Pilipino tayo. Kaya natin yan, no? So ang atin hong ebanghelyong narinig ay isa sa mga 7 great I am sayings ni Jesus. So sa Gospel ni John ay meron pong 7 great I am sayings si Jesus. Yung ako ay ang, no? Maalala ninyo, last Sunday, ano yung Gospel? I am the good shepherd, no? Ako ang mabuting pastol. Tapos nung weekdays, kung nagsimba po kayo, narinig yung I am the gate of the sheepfold. Ako ang pintuan ng kawan, no? Ako ang. Tapos nung Friday, yung I am the way, the truth, and the life. I am. Ako ang daan, no? Ang katotohanan at ang buhay. At ngayon, pang-apat, ako ang puno ng ubas. I am the true vine. Yung tatlo, assignment ninyo, magbasa po kayo ng Bible para po malaman at ma-discover ninyo, no? 7 great I ams. Kasi ito yung magandang paliwanag kapag tinatanong, Diyos ba si Jesus? Totoo bang Diyos si Jesus? Yan, no? Balikan natin yung Old Testament. Nung si Moises nakikipag-usap sa Diyos sa burning bush, no? Yung nasusunog na puno. Tinanong ni Moises, sabi niya, anong sasabihin ko kay Pharaoh o sa mga tao kapag tinanong nila ako? Sino ka? Anong pangalan mo? Ano ang sagot na pangalan ng Diyos? I am who am. Ako si ako. Kaya paki-explain, sabihin nyo, sa mga kapatid nating humiwalay sa pananampalataya, kapag tinatanong tayo, kayo, bakit kayo naniniwalang si Jesus ay Diyos? Siya ay tao lang, siya ay propeta lang. Sabihin nyo at tanungin nyo, paki-explain po, 7 beses sinabi po ni Jesus, ako ay si ako. I am. So, pinapakita lang nito, no? At pinapaliwanag sa atin, pinapaalala sa atin kung sino si Jesus. The great I am. I am who am, ang sabi ng Diyos sa lumang tipan. At ipinakikilala ni Jesus ang sarili niya bilang I am. Kaya sana ho, huwag tayong masyadong magpasindak sa mga kapatid nating nagdudunong-dunungan lang sa banal na kasulatan na hindi nila tunay na nauunawaan, naiintindihan ang mga ipinakita o ni-reveal ni Jesus, no? Bilang true God, the true image of God who became flesh, who live among us, the Word, Jesus. Ngayon naman, pangalawang pang-ilan, no? Kanina, 7, no? Ngayon, sa maiksing gospel na ito, 8 verses lang po ito,
8 pangungusap, no? Chapter 15, verses 1 to 8, ilang beses sinabi ni Jesus ang salitang manatili o nananatili, mananatili, no? So kung nakinig po tayo ng mabuti at kung bibilangin po natin, imagine mo in those 8 verses, the word remain, no? Remain sa English ay mentioned 8 times. 8 beses. Paulit-ulit nating narinig, sabi ni Jesus na manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. So, 8 beses na binanggit po ni Jesus yun, yung salitang remain o mananatili, no? Sapagkat yun ang key word o ang susi para maunawaan natin ang aral na itinuturo sa atin ng Ebanghelyo, na yung tanging nananatili, nakakapit, nakadugtong, nakakonekta, nakakabit kay Jesus, ang tanging mamumunga ng masagana. Kaya ang paulit-ulit niyang sinabi ay manatili, no? Manatili, remain. Ano ba ang kabaligtaran o opposite ng manatili o remain? Ano ang negative o opposite, no, ng manatili? Nakasulat po ito sa kanta ni Morissette. Ewan ko kung kilala nyo si Morissette, no? Sabi sa lyrics ng kanyang kanta, umiiyak gabi-gabi, walang tinig na naririnig, nakikipaglaban sa digmaan. Natalunan hanggang kailan, talo na, pagod na. Akala ko ikay sa akin pa, pero hindi na pala. Wala na ba talaga? Naglalagalag sa kadiliman, naliligaw, nalilito. Ano nga ba ako sa iyo? Sino nga ba ako sa iyo? Dito sa aking pagkakahimlay, sa dibdib ko ay parang may nakadagan. Walang kasing lungkot, walang kasing sakit. Gusto ko nang bumitaw. Yun, no? Yun. Gusto ko nang bumitaw. Sabi niya, no? Yung mga biritera, kayang-kaya nila yun eh. Kaya ako tumitingin sa choir, hinahanap ko si Pam eh. Wala yata si Pam, no? Kayang-kaya ni Pam yun, no? Gusto ko nang bumitaw. Yan, no? Pero ano ang sabi ni Jesus? Kapag talagang pagod na tayo, sobrang sakit na, wala nang nararamdaman kundi pagkatalo, pagod, no? Madali na lang talaga yung bumitaw. Sumuko, humindi, no? Pero sabi ni Jesus, manatili, please, stay on, remain, kumapit, no? Maraming beses sa buhay natin, tayo ay nasusubok at talagang parang gusto na nating bumitaw. Pero napakaganda ng karugtong ng gusto ko nang bumitaw ni Morissette. Sabi niya, ngunit ayaw pa ng puso. Gusto ko nang bumitaw. May pag-asa pa siguro. So yun din ang sinasabi ni Jesus. Ayaw pa ng puso ng Diyos na bitawan tayo. Ayaw pa ng puso ng Diyos na bumitaw tayo sa pagkakakapit sa Kanya. Kasi may pag-asa pa siguro. Kalaban ng sarili, sino bang dapat pumili? Sino nga ba? Ako ba o ikaw? Gusto ko nang bumitaw. Yan, no? Pero sinasabi sa atin ng Panginoon, manatili upang tayo ay maging mabunga. Paano nga ba tayo mananatili kay Kristo? Paano tayo magiging mabunga? Ang sabi ni Jesus, ako ang tunay na puno ng ubas, kayo ang mga sanga. So sa makatuwid, kung si Jesus ang puno, ang true vine, if we are connected to Him, then we can bear fruit also. We can bear much fruits also. So kailangan nating tandaan ang salitang bunga
ng vine na iyon. Walang iba kundi ang ubas, no? Ubas. Paano tayo mananatili kay Jesus at magbubunga? Una, letter U, sana yung ugnayan natin kay Kristo at sa kapwa ay huwag nating putulin. Sana ang ugnayan natin kay Kristo ay mas lalo pa nating pahigpitin, palalimin, patatagin, patibayin. Kasi kapag nakaugat tayo kay Jesus, talagang walang makapaghihiwalay sa atin. Sakit man yan, sakit man yan, hirap, tabak, pagdurusa, o anumang klase ng problema sa buhay. So, ugnayan kay Kristo upang magkaroon tayo ng power, victory, triumph, at healing sa ating buhay. We need to be connected to Jesus. So, ugnayan kay Kristo at sa kapwa ay sana wag putulin, wag sunugin ang tulay. Kasi importante po iyon. Kapag naputol na, natanggal na, na-disconnect na, doon na mag-uumpisang malanta o matuyo at hindi na kailan pa mamumunga pa ang sangang na tuluyan ng maputol o mahiwalay kay Kristo. So, ugnayan kay Kristo at sa kapwa. Pangalawa, kapag tayo po ay nakaugnay, natural, meron tayong bunga. Pero yung bunga natin dapat para sa iba. Kasi wala namang puno na kumakain ng sarili niyang bunga. Siguro wala pa po kayong nakitang mangga, o langka, o duhat, o kainito na merong trunk, o yung kanyang katawan na merong butas. Tapos nakita nyo yung mangga isang araw, sa tulong ng kanyang mga sanga, pinipitas niya yung sarili niyang bunga. Tapos pinapasok niya doon sa sariling katawan niya at sinasabi niya, "Yum, yum, yum, ang sarap ng aking bunga, ang tamis ng aking bunga." Wala pong ganun na puno. Sapagkat ang bunga ay laging para sa iba. Kaya kung ikaw ay mabunga, dapat iyan ay ibinabahagi din sa iba. Hindi tayo madamot, hindi tayo makasarili, hindi lang para sa ating sariling kapakanan ang bunga ng mga pinaghihirapan natin o biyaya ng Diyos sa atin. Hindi lang ikaw ang nakikinabang, dapat makinabang din ng iba. Ang buhay ay nagiging handog para sa iba kapag tayo ay mabunga. Letter A, kapag meron po tayong mga kapatid, kasama, kapamilya, mga kasama sa komunidad o sa grupo na medyo nalalanta, natutuyo, hindi namumunga, sana matuto tayong letter A, abonohan ang isa't isa, no? Abonohan. Siguro naranasan na nating masabihan ng mare, pare, o kaya kuya, ate, mama, papa, abonohan mo naman ako. At kadalasan kapag sinabi iyon, abonohan mo naman ako, wala nang bayaran yon, wala nang balikan yon. Kasi abono lang naman no? Pero yung abono na sinasabi ko ay hindi lang tungkol sa pera o material na bagay. Sana matuto po tayong umabono sa mga nalulungkot, abonohan natin sila ng kaligayahan at saya o sigla sa buhay. Sa mga nawawalan ng pag-asa, matuto tayong umabono sa kanila ng bagong pag-asa at pagtsatsaga. Sa mga nawawalan ng pananampalataya, abonohan natin sila ng pananalig sa buhay. Sa mga nawawalan ng sigla o saya, abonohan natin sila ng sigla at saya sa buhay, etc., etc. At kapag ginawa po natin ito, tayo ay may ugnayan kay Kristo at sa kapwa, yung bunga natin ibinabahagi natin sa iba, at inaabonohan natin yung mga naiiwan. Sigurado tayo, letter S, dahil tayo nakakabit, nananatili kay Kristo, sabay-sabay tayo sa paglago. Sabay-sabay tayong mananatili kay Kristo, sabay-sabay tayong mamumunga. At sabay-sabay tayong tutungo, makakarating sa tahanan ng ating Panginoong Diyos. Kaya sana ngayong linggong ito, kung may tanong ka man sa Diyos o kay Jesus, bibitaw na ba ako o susuko
Gusto ko nang bumitaw. Ang isasagot ni Jesus sa iyo, manatili ka muna. Ayaw pa ng puso ko, sabi ng Diyos, na bumitaw ka na. Kasi may pag-asa pa. Kapit lang. Amen. Magsitayo po ang lahat.